Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang Sa Babasa Nito na hango sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltazar. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa babasa nito, salamat sa iyo, o nanasang irog, kung halagahan mo itong aking pagod, ang tulamay bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. Kung sa biglang tingi bubot at masaklap, palibhasay hilaw at mura ang balat, ngunit kung namnamin ang salamang lasap, masasarapan din ang babasang pantas. Di ko hinihinging pakamahalin mo, tawan at dustayin ang abang tula ko. Gawin ang ibigit alpay na sa iyo, ay huwag mo lamang baguhin ang berso. Kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo, bago mo hatulang katkatin at liko, pasuriin muna ang luwas at hulo at makikilalang malinaw at wasto. Ang may tandang letra alinmang talata, di mo mawatas at malalim na wika, ang matay itingin sa dakong ibaba, buong kahulugay mapag-uunawa. Hanggang dito ako, o nanasang pantas. Sakay, Sigismundo'y huwag ding matulad. Sa gayong katamis wikang masasarap, ay sa kababago ng tulay umalat. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang Sa Babasa Nito ay isang paunang bahagi ng Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltazar. Sa bahaging ito, humihiling si Balagtas sa sinumang babasa ng kanyang tula na unawain at namnamin ito ng mabuti. Inaamin niyang maaaring sa unang tingin ay tila masaklap o hilaw ang kanyang akda. Ngunit kung bibigyan ng mas malalim na pag-unawa, ito'y puno ng aral at halaga. Hindi niya hinihinging purihin ang kanyang tula, bagkus ay tanggapin ito ng bukas na isipan at huwag itong husgahan agad. Hinikayat niya ang mga mambabasa na suriin ang bawat taludtod bago magbigay ng hatol, at ipinapayo na huwag baguhin ang mga berso tulad ng ginawa ni Sigismundo na siyang nagpalabo sa isang magandang akda sa pagkatama ng mga salita. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Pagpapakilala ni Balagtas sa kanyang tula at ang kanyang hangaring, ito'y mabasa ng may malalim na pag-unawa. Pag-amin ni Balagtas na ang kanyang tula ay maaaring masaklap sa unang tingin ngunit puno ng kahulugan kapag sinuri ng mabuti. Paalala ni Balagtas na hindi kailangang mahalin ang kanyang akda, ngunit dapat itong bigyang paggalang, babala laban sa pagbabago ng orihinal na berso ng tula na maaaring magpawala ng tunay na kahulugan at tamis nito. Paghahalin tulad kay Sigismundo, isang halimbawa ng taong nagkamali sa pagbago ng isang akda. Mga mahahalagang tauhan, Francisco Balagtas Baltazar. Siya ang may akda ng tula na nagbibigay ng paalala at kahilingan sa mga mambabasa na bigyan ng malalim na pagsusuri ang kanyang akda. Mambabasa, ang sinumang may interes na magbasa at unawain ang akda ni Balagtas. Sigismundo, isang tauhan na ginamit bilang babala. Siya ay nagbago ng isang akda at napasama ang kahulugan nito. Dumako naman tayo sa tagpuan. Walang tiyak na pisikal na tagpuan, sapagkat ito ay isang paunang bahagi ng isang tula na direktang nakikipag-usap sa mga mambabasa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Irog, minamahal o iniibig. Bubot, hilaw o hindi pahinog. Masaklap, mapait o hindi masarap. Tumarok, umunawa o umintindi ng malalim. Dustain, maliitin o kutyain. Katkatin, baguhin o kalikutin, luwas at hulo, ang kabuuan o kabuang diwa. Watasa, maunawaan, pantas, isang taong may malalim na kaalaman o karunungan. Alpa, isang instrumento ng musika na ginagamit bilang simbolo ng tula o panulaan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang isang akda ay hindi dapat husgahan batay sa unang impresyon. Madalas, ang mas malalim na kahulugan ay matatagpuan lamang sa masusing pag-unawa. Ang bawat salita at taludtod sa tula ay may particular na layunin.
At ang pagbabago rito ay maaaring magbunga ng maling interpretation. Hindi dapat baguhin ang isang akda ayon sa sariling kagustuhan, sapagkat maaaring mawala ang orihinal na mensahe ng may akda. Ang paggalang sa orihinal na anyo ng sining ay mahalaga upang mapanatili ang kabuuang diwa at aral nito. Ang sining at panitikan ay nararapat bigyang halaga, lalo na kung ito'y nagpapayaman sa kaisipan at damdamin ng mga mambabasa. At dyan, nagtatapos ang Sa Babasa Nito na hango sa Florante at Laura ni Balagtas. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.